konsultasyon sa mga legal na suliranin, talakayan hinggil sa batas na magaan mong mauunawaan. Simulan na natin yan. Usaping Legal with Attorney Danny Galang dito sa Radyo Pilipinas 738 AM. Magandang araw ho sa inyong lahat. Ako po ang inyong lingkod, Attorney Danny Galang, at kayo'y nakikinig sa Usaping Legal sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ngayon ay Sabado, May 2, 2026. At syempre, happy Saturday po. Welcome sa inyong Saturday morning habit, ang Usaping Legal. At ito nga ho, buwan na ho ng Mayo, ang dami pa rin hong nangyayari dito sa ating bansa, no? Nandyan na nga ho, syempre, yung paghahanap pa din kay Zaldico. At yun nga ho, mula doon sa Czech Republic, siya ho ay nandito na daw sa France. So pag-uusapan ho natin yan maya-maya. At syempre, yung impeachment pa rin ho ni VP Sara, nagdeklara na ho na may probable cause itong House Justice Committee, no? So titiyan ho natin, ano yung magiging botohan ho sa plenaryo? Maaabot ho ba nito yung 1/3 na kinakailangan na bilang para ho mai-transmit yung articles of impeachment dito naman sa Senado? Napapakinggan ang Usaping Legal sa Radyo Pilipinas tuwing Sabado mula alas 11 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali. Tayo ay napapanood din sa Free TV dahil sa pagtutulungan ng Radyo Pilipinas at ng People's Television. Hanapin ang Usaping Legal at iba pang programa ng Radyo Pilipinas sa Channel 3 sa TV Plus at sa Channel 45 to 49 naman sa For the Box. Ang programa natin ay linggo-linggong tatalakay ng mga napapanahong isyong legal at magpapaliwanag ng mga batas sa paraang simple at madaling maintindihan ng ating mga tagapakinig. Meron din tayong segment sa ating programa, ang Sagot Kita, kung saan maaari kayong sumangguni ng inyong mga katanungang legal. Mag-text na inyong katanungan, komento o reaksyon sa ating programa sa cellphone number na 0917-626-1169, 0917-626-1169, o hanapin ang ating live stream sa Attorney Danny Galang Facebook page at sa Facebook page ng Radyo Pilipinas. Eto, sa usaping legal natin ngayong araw, sinabi ng Malacanang na kasalukuyang nasa bansang France si Zaldico at di umano'y humihingi na ng asylum doon. Nauna dito kinumpirma din ng palasyo na punta sa kustodiya ng Czech authorities, SICO. Pinaghahanap ang dating mambabatas dahil sa kasong korupsyon at malversation of public funds kaugnay ng di umanong maanumalyang flood control project sa Oriental Mindoro. Kaya naman sa ating tanong sa bayan ngayong Sabado, May 2, 2026, ano ang reaksyon mo sa ginagawang hakbang ng gobyerno para maibalik sa Pilipinas si Zaldico? Ano ang reaksyon mo sa ginagawang hakbang ng gobyerno para maibalik sa Pilipinas si Zaldico? Mag-text na inyong opinion sa 0917-626-1169, 0917-626-1169, o mag-comment sa ating live stream sa Attorney Danny Galang Facebook page at sa Facebook page ng Radyo Pilipinas. Para pag-usapan ang usapin nga, makakausap natin ang international law expert na si Attorney Romel Bagares. Good morning, Attorney Bagares. Welcome back sa Usaping Legal. Attorney Danny Galang po. Kayo ay napapakinggan sa Radyo Pilipinas at napapanood din sa PTV. Magandang umaga po, Attorney Danny, at sa lahat pong nakikinig sa inyong programa. Isa pong karangalan na maging bahagi muli ng inyong programa. Eto sir, no, Attorney Romel, your thoughts on this? Si Zaldico daw was initially detained, no, in Czech Republic sa mga Czech authorities, and then bigla siyang nawala, no, and they are saying nasa France na ho siya ngayon, pero itong Czech authorities hindi sila nagbibigay masyado ng mga detalye, no. Any thoughts on this, sir? Ano ho yung posibleng nangyari ho sa kanya dito sa Czech Republic? Meron kasi tayong balita, no? Ito rin sinabi ng ating mga otoridad sa Pilipinas na siya ay na-detain dahil meron siyang dahil wala siyang sapat na mga dokumento, no, sa kanyang pagbibiyahe, yung travel documents. At sa ating kasing consular relations conventions, merong obligasyon yung isang host state na mag-notify, na magsabi sa
state of origin ng isang tao na meron siyang nagka-problema, no? So, may obligasyon yung Czech Republic na i-notify tayo. Lalo pa kapag ang isang tao ay bago umalis sa Pilipinas ay may mataas na katungkulan sa pamahalaan, di ba? Dahil siya ay dating nung umalis ng Pilipinas, siya ay isa pang congressman. No? At we can intelligently say na meron siyang or hazard to guess na may dala-dala din siyang passport noon na isang malamang yung kanyang diplomatic passport pa noon na nakanselan na, no? Kaya merong notice na generate sa atin. Pero nung pagkalaunan meron ng parang tight-lip na yung mga Czech authorities. Yun ay dahil siya ay nag-file na ng asylum petition, no? Kasi pag meron ka ng asylum petition, this becomes confidential. At under the relevant European rules, ano, ang dapat na magproseso ng iyong application for asylum ay yung unang bansa kung saan ka pumasok. Yung bansang unang mong pinasok nung pumunta ka ng Europa. At kaya siya dinala sa Pransya kasi doon siya unang pumasok. Ano? So meron tinatawag na Dublin Regulations. No? Sinasaad ng regulations na ito po yung agreement ng lahat ng member ng European Union na patungkol po sa asylum, na pag merong asylum petition, ang bansang magkuproseso nito ay yung bansang unang pinasok ng isang asylum applicant o kaya yung estado kung saan meron siyang closest connections. Alright sir, I think malinaw na yun yung answer yung isang question natin. Bakit siya napunta sa France? Since yun nga yung first na country na kung saan siya nagpunta at yun yung magpo-process ng kanyang asylum application. Going to this asylum sir, no, ano ho ba yung under international law? Paano ho ba makapag-apply ng asylum ang isang tao? At ano ho yung magiging implikasyon nito kung mag-grant siya ng asylum? Hindi na ho ba siya mapapabalik dito sa ating bansa? Okay, wala na yung unang bahagi ng katanungan. Ano? Meron kasing tinatawag na Refugee Convention. Ano? At plus, of course, within the European system, meron din silang EU Convention on Human Rights. Ano? May mga proper grounds for asylum. Ang mga ito ay kapag merong persecution against a person on account of his race, religion, nationality, membership in a particular social group or political opinion, no? So, ito yung mga grounds na valid grounds for invoking protection of asylum, ano? At palagay ko yung pinaka-relevant na ground dito, ginamit ni dating congressman ko ay yung political question, no, na he is being persecuted because he is a political opponent of the current administration. So ngayon, yung sa pangalawang question mo, kung ito ba ay makaka-apekto sa ating yung gusto ng gobyerno, no, na siya ay mapanagot dito sa Pilipinas dahil sa kanyang alleged involvement sa flood control scam, of course, this can delay, no? Kasi sa European system, mahigpit yung kanilang rules doon. Meron tinatawag sa refugee and asylum law na non-refoulement, no? The right not to be returned to your state of origin if you face particularized harm, physical harm, if you are returned there, no? So ito talaga yung pinaka-prinsipyo na sinusunod ng European system. Pero hindi ibig sabihin nito na ito ay isasara nito yung pinto sa Pilipinas kasi may mga exceptions, no? Meron tayong tinatawag na UN Convention Against Corruption. At yung Pilipinas at yung bansang Pransya ay bahagi nito, ano? At yung Article 44 ng UN Convention Against Corruption explicitly says na yung cases arising from corruption are non-political. No? So, ibig sabihin, kailangan lang ipakita ng Pilipinas na totoong prosecution for corruption yung kinakaharap ni dating congressman ko sa Pilipinas. Katunayan, may mga kaso lang na-file sa kanya at meron ng freeze orders yung ating Court of Appeals, no, on the request of the Anti-Money Laundering Council, no, patungkol sa kanyang mga assets sa Pilipinas. So kailangan lang gawin ng Pilipinas ang mga requisitos, ng mga requirements to prove that in fact the prosecution directed against former congressman ko
are actually legal questions. No? At sa katunayan, hindi lang siya yung piniprosecute, may mga iba pang mga matataas na opisyal ng DPWH at ng ating legislatura na kumakaharap din ng mga asuntong kagaya ng kinakaharap ni dating congressman ko. Alright sir, so sa kanyang asylum application, mabibigyan naman ho ng pagkakataon ng ating gobyerno no, para naman ho ma-debunk o di kaya ma-oppose naman ho ito, tama ho ba? Tama po, hindi po ito directly, no, dahil iba po yung asylum petition, but this will be done on a diplomatic along diplomatic channels, no. At pwede rin actually yung gobyerno na gumamit ng tinatawag na mutual legal assistance, no, dahil itong UN Convention Against Corruption, meron din itong mechanisms for mutual legal assistance among member states, no. Pwede itong isabay doon sa sa proseso ng isa pang relevant convention, yung UN Convention on Transnational Organized Crime, no? Meron din doon, lalo na kapag patungkol po ito sa money laundering, no? So, kailangan ding ipakita ng Pilipinas na mayroong European nexus. Ano po ito? Baka mayroong mga assets si dating congressman ko sa Europe, no? Mayroon siya mga biniling mga properties, mayroon siya mga bank accounts doon, dahil hindi din naman siya makakagalaw doon kung wala siyang pera, no? So, ito po dapat yung bagay na maipakita ng ating pamahalaan sa bansang Pranses. Alright sir, itong gobyerno naman natin mag-a-apply daw ho ng red notice. So may kulang na requirements lang daw and then ipapasa na ho nila. So itong red notice ho, how can this affect his asylum application? And gaano ho ba kabilis ito maibibigay doon sa Interpol kung makumpleto na yung mga requirements ho? Dapat mabilis ito, ano? Actually, nasusurpresa din ako dahil matagal na po itong kaso na inihain kay congressman ko, yung freeze orders nga, mga ilang buwan na ang nakararaan simula na ito ay may issue, ano? At yung Sandigan Bayan ay dinidinig na yung mga kaso, ano? Ito yung assistance, itong red notice, no? Request for assistance to arrest a person. And I think that yung red notice kasi it's a form of cooperation, ano, for all members of the international police or organization, no. Kailangan sa tingin ko kailangan itong sundan din ng proper na invocation of the mechanisms for mutual legal assistance under the said conventions, no. So isang maliit na bahagi lang ito. Ang tingin ko mas malaking trabaho talaga dito yung mechanisms under these two conventions kasi yun po yung legal basis talaga, no. At normally sa European system kapag in-invoke mo po itong mga patungkol po sa money laundering, wala ngang requirement ng double criminality, no, kasi sa extradition merong dapat na sundin ng double criminality procedure. Ibig sabihin yung kasong inihain natin laban sa kanya ay meron ding kaakibat na kaso doon sa Europa, no? Pero pagdating doon sa financial crimes, no, which arise from corruption, these crimes are exempted from the double criminality procedure at mas mabilis po yung proseso. So dapat parallel po ito doon sa red notice process, no? Kasi yung pong legal basis talaga ng red notice will be the violations of the relevant conventions to which both the French and the French government and the Philippine government are parties. Alright sir, pero if kunyari meron na siyang red notice and then yung application niya for asylum is still pending, pwede ho ba siyang hulihin o hindi na ho talaga? Hindi siya pwedeng hulihin, no, dahil nga sa yung relevant na provisions ng asylum dahil pending siya. Madidelay po yung process. Kaya nga po, ang mangyayari ho kasi dito, ipapakita po talaga natin na walang basehan yung asylum petition. So, merong delay talaga mangyayari dyan kasi kailangan mong patunayan sa gobyerno ng Pransya na gawa-gawa lang yung sinasabi ng isang asylum applicant na he is facing sure harm, no? Unang-una, alam natin, meron siyang mga pinalabas sa social media, ano, na mga videos alleging crimes in which he was allegedly part of, no? Pinangalanan pa nga niya ang ating Pangulong Marcos at si dating Speaker Martin Romualdez na mga alleged
masterminds ng flood control scam. Kaya lang, hindi naman ito sworn statements, no? So these have no legal weight. At sa ating pagkakaalam, hanggang ngayon, wala naman siyang na-execute na apostille na documents, no? Sworn statements before the relevant European authorities, which affirm what he said or claimed earlier, no? So right now, wala siyang talagang proper basis for his claiming na whistleblower siya, no? And he is being targeted for assassination because he decided to spill the beans on the alleged masterminds. Wala siyang sworn statement, puro lang social media statements, and these carry no legal weight, no? Kasi yun, imagine ko, tingin ko, yun ang sinasabi niya doon sa kanyang petition for asylum na he is the whistleblower, at dahil nagdesisyon siya na isiwalat ang katotohanan sa flood control scam, merong banta sa buhay niya. Kaya lang, wala siyang legal document executed to that effect, yung sworn statement. So he cannot really prove that he's a whistleblower. Wala siyang tunay na basihan kung wala siyang source statement. So dapat madali lang yan para sa Pilipinas na patunayan na walang threat of persecution laban kay dating Congressman Ko, bagkus he's actually being prosecuted for corruption. Alright, sir. Ito ho, panghuli na lamang ho, no? Ano ho dapat yung mainam or yung effective strategy dapat na gawin ho ng gobyerno para ho talagang maibalik dito si dating Congressman Saldico? So, kailangan niya i-trigger itong UN Convention Against Corruption mechanisms, so for mutual legal assistance. Ipakita na may kaso talaga sa kanya at sa iba pang mga alleged participants, no? Or conspirators dito po sa flood control scam. At in fact, yung mga iba pang mga akusado, no, kagaya ni dating Speaker Martin Romualdez, dating Senate President Chis Escudero, no, meron ng kinakaharap na kaso, no, at wala namang physical threat of harm against them, no, dahil may court procedure na nangyayari. So ito po yung dapat na ipagtibay ng ating pamahalaan. At ito po yung mga dokumento na kailangang isumite doon sa French government through diplomatic channels and also through the mechanisms to be created under the relevant articles of the UN Convention Against Corruption and the UN Convention on Transnational Organized Crime. Alright, aabangan pa ho natin yung mga mangyayari dito sa issue na ito. Maraming salamat ho sa inyong oras, Attorney Bagares. Walang anuman po at magandang umaga po sa muli. Si Attorney Romel Bagares, international law expert. Sa pagbabalik ng usaping legal, pag-usapan naman natin ang deklarasyon ng House Committee on Justice na may probable cause ang mga impeachment complaints laban kay Vice President Sara Duterte. Magbabalik ang usaping legal matapos lamang ng ilang paalam. Tugon sa mga katanungang naaayon sa batas ang ibibigay. Usaping Legal kasama si Attorney Danny Galang sa Radyo Pilipinas 738 AM. Nagbabalik ang usaping legal dito pa din sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Eto, batiin lamang muna natin yung mga nanonood sa ating Facebook live stream. Naka-live stream ho tayo sa Facebook. Hanapin nyo lamang ho yung Facebook page ng Radyo Pilipinas. Ayan ho, at syempre yung Usaping Legal, Attorney Danny Galang Facebook page. Ayan ho, nandyan ho tayo, mapapanood din ng live. At ayun nga ho, kung wala ho tayo sa radyo sa pansamantala, ay nandun naman ho tayo sa Free TV. Hanapin nyo lamang ho yung Channel 3 ho, kung kayo ho ay naka-TV Plus. Ayan ho, at Channel 45 to 49 naman kung kayo ho ay naka-afford the box. Eto, happy viewing kay Kurt Vance Flor, Dila Cruz Lulu, Ares Gutierrez, Mori Lina Diobola, Epifan El Piano Bobot Mojado. Nandito na rin si Roel Beatingo at si Thor Adam Canapia. Ayan, happy viewing ho sa inyong lahat. Syempre, nandito na rin ho sa ating live stream si Virginia Benalia Cabrera. Ayan ho, Jovi Muniz,
Fatima Muniz, nandito na rin ho. At syempre si Patricia Barbosa. Ayan ho, happy viewing ho sa inyong lahat. Ito, sa isa ng mga usaping legal pa ho natin ngayong araw. At syempre tatalakayin ho natin yung nagaganap na impeachment hearing ho, no, laban kay Vice President Sara Duterte. At ayan nga ho, nakita ho natin, no? 53 miyembro ng House Committee on Justice ang bumoto na mayroong probable cause ang dalawang impeachment complaints laban kay Vice President Sara Duterte. Ito ay matapos ang 3 linggong pagdinig ng komite kung saan ipresenta ang samot-saring ebidensya laban sa Vice Presidente. Hindi dumalo si VP Sara sa mga pagdinig at sinabing fishing expedition ang ginagawa ng komite, kasunod ng tangkang pagpapatigil nito sa Korte Suprema. Inaasahan naman ang report ng komite sa susunod na linggo, kabilang na ang articles of impeachment na ipepresenta sa plenaryo. At ayan ho, halos unanimous ho yung naging boto ng House Committee on Justice. 53 ho yung bumoto na merong probable cause yung mga sinasabing impeachment complaints laban kay Vice President Sara Duterte. At ito nga ho, nakita naman natin ho yung 3 linggong hearing na ito na talagang mga eksplosibo yung mga inilabas nilang mga resource persons at mga dokumento para ho patunayan na talagang merong mga impeachable offenses itong si VP Sara. So una na ho dyan, syempre kung matatandaan nyo ho, itong si Ramil Madriaga, inilabas ho yan. At sinasabi naman ho dyan ay nag-deliver ho siya ng mga mali-maletang pera din, no? Or mga milyon-milyones din na duffel bag nga yata yung ginagamit naman doon dito. At ayun nga ako, nag-deliver ho dito sa mga kaalyado ni dating Pangulong Duterte. Yan ho yung sinasabi niya. At sa kanya napakahabang affidavit ay binanatan din niya, no? Pati yung mga personal ho na circumstances ni VP Sara, katulad na lamang ho nung panahon daw na siya ay nasa law school. Ayan ho, yung pagpasa ho niya sa bar exam. Ayan ho, ang dami ho, pating naging doon ho sa kanyang affidavit. At syempre nakita din ho natin yung paglabas ho ng mga SALN ho, no, ni VP Sara. At ang pinaka-eksplosibo ho dito ay wala hong cash at cash in bank nga ho na nakadeklara doon sa kanyang SALN. Ibig sabihin, sinasabi ho ng kanyang kampo, nasa others daw ho yung kanyang mga cash o cash on hand. So paano ho yan makikita naman natin kung ikaw ay public officer? Paano naman ho makikita yung breakdown ho, nung nilalaman ho ng inyong mga bank accounts, ng inyong ari-arian, yung pera ho, yung cash ang pinaka-liquid ho dyan. Yan ho yung pangunahing asset ho, no? Na dapat ho ay nakalagay na separate line item dito sa ating mga SALN. At syempre nagpakita din ho ng reports itong AMLC, itong AMLAC, no? At yun nga, sinasabi, 6 na bilyon yung naglabas-masok nga ho dun sa mga bank accounts ng mag-asawang Duterte. Si VP Sara at kanyang asawa na si Man Scarpio, no, mula 2007 hanggang 2022, no, kung hindi ako nagkakamali, ay 6 na bilyon ho yung naglabas-masok. At syempre finlag ho nila ng mga suspicious transactions nga ho, no. At yun nga, ang sabi naman ho ng kampo ni VP Sara ay ito ay total ng mga transactions, no? Hindi naman ho ito yung kasi nga ho, yung pinapaliwanag natin last week, no? Ang nakalagay ho dun sa report kung ano yung pumasok at kung ano yung lumabas. So lahat ho yun inad lamang ho, no? Hindi naman ho ito yung neto. Hindi ito yung balanse ng kanilang account. Pero yun nga, kung sinasabi ng mga kritiko, ay hindi nyo naman ho dinispute na mayroon kayong mga account. Kasi dapat yun ang una nilang ginawa. Dapat diba pinabulaanan nila. Wala kaming mga bank accounts na ganyang kalaki ang halaga. Pero ang sinabi ho nila, ay ito ho ay hindi total ng mga transactions. Kung hindi, ay ito daw ho ay mga labas-masok lang dun sa account. So parang na rin ho nilang sinabi na meron nga talaga silang bank accounts ho na ganun, no? At yun nga ho, ang total na transactions na naglabas-masok ay 6 billion pesos.
At yun nga ho, ang nakadeklara lamang doon sa SALN, kung di ako nagkakamali, ay parang 87 million pesos, no? So paano ho yun mangyayari na parang napakalayo naman ng 87 million doon sa 6 billion peso na transaction. At syempre, hindi pa ho natin nakita dyan yung kanilang mga tax returns na i-file kasi nga ho, ayaw buksan ng BIR, no? Dahil nga ho dito sa ating tax code na meron naman ho tayong batas dyan, no? Ayaw din hong buksan ng BIR at bumoto na nga ho itong miyembro ng House Justice Committee na sa Senado na lamang gawin kung aabot sa Senado itong pagbubukas ng tax returns, no? Nung mag-asawang Duterte. At syempre, panghuli-ho, last week nakita din natin itong ebidensya naman ho ng NBI, itong pagbabanta ni Vice President Sara Duterte dito kay Pangulong Bongbong Marcos, First Lady Liza Araneta Marcos, at syempre dating Speaker Martin Romualdez. At ang sinasabi naman ho ng kanyang kampo ay splice daw ho yung video at ito naman ho ay wala daw context na ipinalabas. Pero yun nga, sinabi ng NBI na totoo ho ito, authenticated ho itong video at hindi ho ito spliced. At yun nga ho, napanood naman ho natin ito ng buong bayan. November 2024 ho ito nangyari. Napanood naman ho ng buong bayan kung paano ho niya pinagbantaan ang ating Pangulo, First Lady at dating Speaker. So sa atin ho, nakita ho natin itong lahat kasi live ho ito eh. Nilabas ho ito ng media, nilabas ho ito sa social media. Kaya nakita ho natin itong lahat. Kaya hindi ho natin maaring sabihin ngayon na splice ho itong video ho na ito kasi talagang napanood ho natin itong lahat. Ngayon ho, ano ho yung susunod no, na mangyayari? Kasi ho, syempre nagdeklara na ho sila ng probable cause itong mga miyembro nitong House Committee on Justice. So gagawa na ho sila ng report, sabi ho nila gagawin ho nila ngayong linggo at yung mga articles of impeachment gagawin na rin ho nila para ho ipasa na dito sa plenary, no? Sa plenaryo ho. At kapag ho naka 1/3 na boto ito, no? 1/3, ang sinasabi na ho nila doon sa bilang ho ngayon, 106 yung kailangan na bumoto in favor of impeachment ni Vice President Sara Duterte. Kapag naka 1/3 ho ng votes doon sa plenaryo, ay itatransmit na ho ito sa Senado. So, ayan ho, nakita ho natin. Ang hindi nga lamang ho maganda dito kasi hindi ho natin naririnig yung panig ni VP Sara. No? Sa 3 linggo ho na iyon, iniimbitahan naman ho siya, kaya lang ho, hindi ho siya naglalabas ng kanyang panig. So, kung maglabas man ho sila, yung kanyang kampo ay doon ho sa mga press con ho nila. At hindi naman ho buong buo tinatalakay yung kanilang mga argumento, no? Laban ho doon sa mga nagawa or nangyari doon sa House Committee on Justice hearing. So, tayo ho, syempre, ang nalalaman lang ho natin, naririnig lamang ho natin yung ebidensya ho nung kabila, nung prosecution. So, kung kaya ho, sabi nga din ho ng mga kritiko, hindi na rin ho talaga sila magtataka kung merong sabihing may probable cause itong impeachment complaints laban kay Vice President Sara Duterte, hindi naman ho natin narinig yung kanyang panig. Ang sinasabi ho niya kasi, fishing expedition daw ho itong nangyayaring pagdinig ho na ito. Sinasabi pa rin ho na walang ultimate facts. At ayan ho, humingi ho sila ng tulong sa Supreme Court para ho maipatigil itong mga pagdinig. Pero wala ho silang sinasabi dun sa kampo ho nila kung ano talaga yung kanilang mga ebidensya o mga argumento laban dito sa mga narinig ho natin. So mga pailan-ilan lamang ho, pasundot-sundot lamang yung mga pagsagot nila. Pero yung full nga ho, ay wala pa rin ho tayong naririnig. Kaya ho, kung aabot ho ito sa Senado, syempre yan ho ang mapapanood natin. Kasi sa Senado, ito yung sinasabi nilang trial na talaga, no? At yung mga senator judges nga ho, ay yung Senado ay will be sitting as an impeachment court. So doon ho natin makikita yung talagang korte ho na talaga, no? Na pag-uusig, na pagpapresenta ng ebidensya na magkabilang panig. And dyan na ho natin makikita yan. At syempre may mga teknikalidad din ho yan. At papanood din ho natin. Dyan na ho yung mga abogado. Katulad ho nung dating nangyayari sa impeachment ni former Chief Justice Renato Corona at ni former President Joseph Estrada. Ayan ho, napanood ho natin yung mga impeachment trials ho na yan. So ganyan din ho mangyayari if ever tumuloy ho sa Senado etong articles of impeachment laban kay VP Sara. At syempre itong last week nga rin ho, naglabas na rin ho ng desisyon yung Korte Suprema at sinasabi ko ano yung forthwith. Kasi nga ho, di ba dapat kapag kabato, ito ho yung naging pagtatalo last year eh. Dapat ho pagkabato ng articles of impeachment sa Senado, dapat ho sinimulan nila yung impeachment trial forthwith o di kaya immediately, agad-agad. Pero sabi naman ho ng Supreme Court or Korte Suprema dito sa kanilang naging desisyon etong last week nga ho, no? Sinasabi niya, hindi naman agad-agad immediately.
forthwith, kailangan simulan yung impeachment trial. Ang sinasabi nila, dapat ho may reasonable time, no? Para ho simulan itong impeachment trial. So, depende daw ho ito doon sa mga circumstances o sitwasyon o doon sa sinasabing kaso nga ho, no? So, ibig sabihin, maaaring magdagdag ho ng panahon o magbawas itong Senado para ho magsimula yung impeachment ng isang impeachable officer. So, yun ho ang nilinaw ng Korte Suprema. Dapat ho may reasonable period, reasonable time, no? Para ho simulan itong impeachment trial. So, ibig sabihin ho, hindi ho dapat sobrang tagal, hindi rin naman ho dapat sobrang bilis na agad-agad ay masimulan yung impeachment trial kasi nga ho, depende ho ito sa magiging preparasyon pa rin, no, ng Senado. At syempre makikita ho natin yung Senado kung talaga ho magko-convince sila as an impeachment court. Ayan ho, ay makikita ho natin yung possible conviction din ho, no? At kung gaano katatagal nga ho itong impeachment trial ni VP Sara. So, syempre kapag ho siya ay na-convict, ay matatanggal ho siya sa posisyon bilang Vice Presidente at syempre meron ding hong perpetual disqualification from holding public office. Ayan ho yung medyo matindi ho dyan kasi hindi na ho siya maaaring humawak ng kahit anong posisyon sa gobyerno, no? Appointive, elective nga ho kapag ho siya ay napatunayang guilty dito sa impeachment. So ano ho ibig sabihin ho niyan? Nagdeklara na ho siya na siya ay tatakbo sa 2028 kapag ho siya ay napatunayang guilty at naglabas ho ng ganoong penalty itong Senado ay ayun nga ho ay maaring hindi na ho siya makatakbo bilang Pangulo sa 2028. Kaya ayan ho, haabangan ho natin yan. Kaya malakas ho, mataas ho yung at stake ho dito. Hindi lamang ho yung posisyon niya sa kasalukuyan na Vice President, kundi rin yung pagtakbo ho niya sa 2028. So sa Senado ho, 24 ho ang mga senador, kailangan ho dyan ay 2/3, no? Para ho siya ay makonvict. So ilan bilang ho niyan? 16 ho ang kailangan. So 16 ho. At yun nga ho, para ho siya ay makonvict, 2/3 nga ho, no? Nung bilang ng mga senador. So meron ho bang bilang para siya ay makonvict? O meron din ho ba siyang bilang, ayan ho, para ho naman ay hindi siya makonvict? So yan ho yung makikita natin sa mga susunod na araw. Pero ang sa atin lamang ho ay sana ho ay masagot ho, no, ang mga paratang ho sa kanya. Kasi ho, ang taong bayan naman ho ay may karapatan para ho malaman ang kung ano talaga yung nangyari nga ho dito sa confidential funds, dito sa kanyang mga sinasabing bank accounts. Ayan ho, pati na rin ho dun sa pagbabanta doon sa Pangulo. May karapatan ho ang taong bayan, syempre, lalo na ho yung kanyang mga taga-suporta, para ho malaman nila ano talaga ba yung rason bakit ho nangyari itong mga bagay ho na ito at talaga bang totoo ho ba itong mga bagay na ito. So, hindi lamang ho yung taong bayan, lalo na ho yung kanyang mga supporters, hindi ho ba, na talagang dapat ho ay pagpaliwanagan ho niya. Kasi ho, nakatanggap po siya 34 million votes noong itong huling eleksyon. Ay yung 34 million ho ay naghihintay ho ng kanyang paliwanag dito sa confidential funds, dito sa kanyang mga tagong allegedly tagong yaman. At syempre ano ho yung magiging depensa ho niya dito sa pagbabanta na ginawa dito kay Pangulong Marcos Jr. Ito, sa pagbabalik ng Usaping Legal, sasagutin ko naman ang inyong mga katanungan legal. Mag-text na inyong katanungan, komento o reaksyon sa ating programa sa cellphone number na 0917-626-1169, 0917-626-1169, o hanapin ang ating live stream sa Radyo Pilipinas Facebook page at Attorney Danny Galang Facebook page. At syempre, meron pa rin ho tayong tanong sa bayan ngayong Sabado, May 2, 2026. Ano ang reaksyon mo sa mga ginagawang hakbang ng gobyerno para maibalik sa Pilipinas si Zaldico? Ayan ho, mag-text din ho kayo 0917-626-1169, 0917-626-1169. Magbabalik ang Usaping Legal matapos lamang ng ilang paalala. Tugon sa mga katanungang naaayon sa batas ang ibibigay. Usaping Legal kasama si Attorney Danny Galang sa Radyo Pilipinas 738 AM. Nagbabalik ang Usaping Legal dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Batiin lamang ho natin yung mga nanonood sa ating Facebook live stream. Happy viewing to Roel Beatingo Marcos Mandig, Tor Adam Canapia. Ayan ho, syempre nandito na rin si Monsky Aninion Cuerpo. Ayan, sukay ho natin yan. Happy viewing ho sa inyong lahat.
At syempre si Yusek Aris Gutierrez, no? Happy viewing din ho sa inyong lahat. At maraming salamat ho dun sa mga nag-share ng ating programa sa ating mga Radyo Pilipinas stations nationwide. Radyo Pilipinas Bontoc, Radyo Pilipinas Baguio, Radyo Pilipinas Iligan, Radyo Pilipinas Davao. Ayan ho, maraming salamat ho sa inyong lahat, sa lahat ho ng ating mga Radyo Pilipinas stations nationwide. Eto, dumako lamang ho tayo sa ating segment na Sagot Kita. Legal concern na nais mabigyang kalinawan. Sagot kita! Mga nasusulat ukol sa batas na hindi lubusang maintindihan. Huwag kang mag-alala. Sagot kita! Sumangguni na kay Attorney Danny Galang dahil dito, Sagot Kita! Dito sa Sagot Kita, sagot ko po kayo at ang inyong mga katanungan legal. Mag-text ang inyong katanungan, komento o reaksyon sa ating programa sa cellphone number na 0917-626-1169, 0917-626-1169. Hanapin ang ating live stream sa Usaping Legal Facebook page at Facebook page ng Radyo Pilipinas. Ito, question natin from Laurel Kihal. Attorney, may tanong lang po ako tungkol ho sa agency ko. Dati po isang company lang ang hawak namin. Tapos ngayon 2026, biglang dinagdagan kami ng isang company. Wala namang dagdag sahod or allowance man. Nung nagtanong ako mismo sa araw ng meeting para sa turnover ng bagong dagdag na company sa agency, ang tanong ko sa manager, wala po ba kaming bayad? Or hindi ba kami dehado o magiging back to zero? Ang sumagot na tanong ko yung HR manager. Hindi naman kami tinanggal at hindi daw kami nakakontrata sa company. Hawak namin sa agency daw kami nakakontrata. So ayan ho, yung nagtanong ho sa atin ay sinasabi ho niya ay bigla ho silang nadagdagan ng company, no, ng kumpanya na pagsiserbisyuhan. So, tama naman ho yung sagot ng HR manager ho niya kung ito ho yung circumstances ho nung kaso. Sinabi ho kasi ng HR manager ay sila ho yung ay hawak ng agency at hindi nung kumpanya. So, maari ho sila ay may job contracting nga ho na nangyayari. So, ang kinokontrata ho talaga noong kumpanya ay yung kanilang agency. So, sila ho ay hindi ho empleyado noong kumpanya na sila ay kanila ay pinagsisilbihan, ay sila ho ay empleyado ho ng agency. So, kung ang mananagot ho sa kanilang mga benepisyo, etc., ay yung agency na may hawak ho sa kanila. Pero yun nga ho, ang sinasabi ho niya, parang naging dalawa ho yung kumpanya na pagsisilbihan ho nila. So, hindi lamang ho isa. So, kung ganun ho, kung dalawa ho yung magiging kumpanya nila, at yun nga ho, base na rin ho, no, kung dodoble ho halimbawa yung hours na kanilang kailangang trabahuhin, ay syempre ho, dapat ho, meron naman kung kaakibat na dagdag ho sa sahod. Yun ho yung sasabihin ho natin. Kasi ho, kung halimbawa ho, ay nadagdag lamang yung kanilang trabaho, pero hindi naman ho nadagdagan yung kanilang sahod, dagdagan ho yung hours na kanilang kailangan trabahuhin, tapos hindi ho nadagdagan yung sahod, yun ho, unfair naman ho yun, hindi ba? Kailangan ho ay meron hong dagdag, no, na sahod ho sa kanila. Pero syempre, kung sinabi lamang ho, ay nagdagdag ng kumpanya, pero ho, yung kanilang trabaho ay regular pa din ho. 8 hours pa rin ho yung trabaho. 5 times a week pa rin ho silang pumapasok. Wala naman ho na bago doon sa kanilang working hours, working conditions. Nadagdag lamang ho ng kumpanya na sinaservisan yung kanilang agency. Ay, ayun ho, maari hong wala naman hong maaring dagdag ho na doon sa kanilang mga sahod. So yun, depende ho yan doon sa circumstances nga ho nung kanilang kaso nga ho. Kung gusto nyo pa hong bigyan ng linaw, maaari ho kayong mag-text pa ho sa ating programa. So, ayun lamang ho. Pero kung sa tingin nyo ho, kayo ho ay naaapi at kayo ho ay hindi ho sapat yung sahod ho ninyo, no? Doon ho sa ginagawa nyo hong trabaho, ay maaari naman ho kayong lumapit sa ating Department of Labor and Employment, DOLE, sa ating National Labor Relations Commission, no?
para ho magsumbong nga ho kung hindi ho tama yung natatanggap ninyong benepisyo, hindi ho kayo nakakatanggap ng tamang minimum wage, no, o below minimum wage yung inyong tinatanggap nga ho, at hindi kayo nakakatanggap ng mga ibang benepisyo o di kaya ng mga kinakaltas ho sa SSS, Pag-ibig, PhilHealth o yung 13th month pay, and maaari ho kayong lumapit at magsumbong sa ating Department of Labor and Employment at National Labor Relations Commission o NLRC. Ito, magbasa lamang ho tayo ng ilang sa inyong mga komento, no, sa ating tanong sa bayan ngayong Sabado, May 2, 2026. Ano ang reaksyon mo sa mga ginagawang hakbang ng gobyerno para maipabalik sa Pilipinas si Zaldico? Galing ho sa ating suki cellphone number ending in 5387. It is given that he allegedly was involved in anomalous transactions involving billions of pesos. He accordingly has allegations to the effect that that person were the beneficiary of billions of money. Now that he was seen and verified to be in Prague but got out and reportedly in France, efforts should be made to bring him here to our jurisdiction despite asylum claim. Coordinate with Interpol and have a red notice be effective if need, brasuhin na. Humbly submitted. Ayan ho. Siyempre from Ibrahim Al-Safi bin from Cagayan Valley. Happy viewing ho sa lahat ng mga nanonood, nakikinig sa Cagayan Valley. Ayan ho. At ayan ho, syempre aabangan ho natin kung ano yung mangyayari dito sa kaso ni Zaldico. At syempre dapat ho talaga may balik dito si Zaldico. Ang dami ho niyang kailangang ipaliwanag, no? Hindi lamang ho yung sa kanyang kaso sa graft and corruption, at dito ho sa in connection dun sa alleged na maanumalyang flood control project dito sa Oriental Mindoro. Pati na rin ho yung mga nilabas ho niyang alegasyon, no, nitong mga nagdaang buwan. Hindi lamang ho laban dun sa ating Pangulo, pati na rin ho dun sa mga iba pa hong mga opisyal ng gobyerno. Kaya kailangan ho talaga maibalik ho dito si Zaldico, at sana ho magawa ho ng ating gobyerno lahat ho ng efforts nga ho, no, para maibalik ho siya. Kasi ho pag nagkataon na siya ay nagranta ng asylum, at ayan nga ho, sinabi ho ng bansang France o kung sino man nagpa-process ho ng kanyang asylum na talagang siya ay biktima ng political persecution, meron hong banta sa kanyang buhay, ay hindi na ho siya mapapabalik dito sa ating bansa. At syempre, ang ibig sabihin ho noon ay hindi na ho siya mapapanagot doon sa kanyang mga allegedly na ginawang mga krimen, at lalo na ho dito sa corruption, dito sa mga flood control projects ho ng ating pamahalaan. Kaya ho, tingnan ho natin ito, developing story ho ito, kung talagang maipapabalik pa dito sa Pilipinas itong si Zaldico. At syempre, dyan na ho muna nagtatapos ang ating programa ngayong araw. Maraming salamat sa ating mga nakasamang engineers at staff. Engineer Rolly Bumatayo, Engineer Arnel Villamor, Engineer Jobel Lustre, at syempre Miss Tess Ramirez. Magkarinigan ulit tayo sa susunod na Sabado, alas 11 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali. Dito pa din sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko muli. Ako po si Attorney Danny Galang. Mag-ingat tayong lahat.